Magandang araw mga bata, halina't makinig at matuto. Ang ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay kahulugan sa mga salita. Ang layunin ng ating aralin ay matututuhan mo ang pagbigay ng kahulugan sa mga salita. Kung kayo ay nakakakita ng mga naggaganyan ng kamay, ano ba ang ibig ipakahulugan dito? Ano naman ang kahulugan ng kamay na ito? Ano naman ang ibig sabihin ng kamay na ito? Mahuhusay mga bata, nangangahulugan na ang ating iba't ibang kilos ay may mga kahulugan. Hindi lamang ito sa kilos, maaaring sa salita, o kaya naman ay sa mga larawan. Ngayong araw ay pag-aaralan natin paano nga ba magbigay ng kahulugan. Tingnan ang larawang ito. Ano ba ang maibibigay mong kahulugan sa ipinapakita ng kabayo? Magaling mga bata. So ang kabayo ay nagpapakita o nangangahulugang mabilis o matulin. Maaari mo ring masabi na siya ay malakas. Ano naman ang ibig ipakahulugan ng ipinapakita ng mga bata? Mahusay, ang kanilang mga mukha ay nagbibigay kahulugan na sila ay masaya at malungkot. Ano naman ang ipinapakita o kahulugan ng larawang ito? Tama, ang balde ay puno ng tubig at ang sumunod namang larawan ay larawan ng puno. Ngayon, kung napansin ninyo, sila ay may parehas na salita. Ating iisa-isahin ngayon paano ba magbigay ng kahulugan o mga paraan sa pagbibigay ng kahulugan. Ang una ay ang pagbigay ng kasing kahulugan o synonym. Ano ba ang kasing kahulugan? Ito ay mga salitang may magkatulad o magkaparehong kahulugan. Halimbawa nito, tuwa, nakaparehong kahulugan ay galak, masaya, o maligaya. Ang paaralan ay nangangahulugan din na eskwelahan o school. At ang matayog ay kasing kahulugan rin ng mataas. Yan, ang unang paraan ay pagbigay ng kasing kahulugan o synonym. Ang iba pang halimbawa ng mga salitang magkasing kahulugan ay maganda, marikit, mabango, mahalimuyak, berde, luntian, tama, wasto, maliit, munti, payapa, tahimik. Ang ikalawang paraan sa pagbigay ng kahulugan ay pagbigay ng kasalungat or antonyms. Ito naman ay kapag magkaiba ang ibig sabihin ng mga salita. Ang halimbawa nito ay mabilis, mabagal, masaya, malungkot, matayog, mababa. Uulitin ko po, ang ikalawang paraan ay ang pagbigay ng kasalungat na salita o ibig sabihin ang kabaliktaran ng kahulugan. Ang iba pang halimbawa ng mga salitang magkasalungat, mataba, payat, mabango,
mabaho, magaspang, makinis, itim, puti, malaki, maliit, sarado, bukas. So, meron na tayong dalawang paraan at ang pangatlo ay ang pagbigay ng kasing tunog or homonym sa English. Ano naman po ang magkasing tunog? Ito ay may parehong baybay o spelling at tunog sa pagbigkas, subalit magkaiba ang ibig sabihin. Uulitin ko, ang salitang magkasing tunog or homonym ay may parehong baybay o spelling at tunog sa bigkas, subalit magkaiba ang ibig sabihin. Ang halimbawa nito ay ang salitang talon. So, meron tayong dalawang larawan na nagpapakita na sila ay magkaiba. Ang unang salitang talon, ibig sabihin siya ay lukso. Ito yung pinapakita ng palaka. Siya ay tumatalon or lumulokso. Samantalang ikalawang salita na talon, nangangahulugang ito'y anyong tubig or sa English ito ay falls. So, ito ang dalawang salita na pareho ang spelling, pareho ang tunog, pero magkaiba ang ibig sabihin. Tingnan naman natin ang mga salitang magkasing tunog. Iba pang halimbawa ay basa, basa, aso, aso, gabi, gabi. So kung titingnan natin ang mga salita, sila ay parehas ang tunog. Kung ating binabasa, parehas din ang kanilang spelling, pero magkaiba ang kanilang kahulugan. Tulad halimbawa nitong una, ang basa, nangangahulugan na siya ay nagbabasa or reading. Ang pangalawa ay basa or wet. Kung ating babanggitin, merong stress sa pangalawang pantig. So, basa, basa. Next ay aso or dog, aso or smoke, and then gabi at gabi. So yan po ang iba pang halimbawa ng mga salitang magkasing tunog pero magkaiba ang kahulugan. Ikaapat na paraan ng pagbibigay ng kahulugan ay ang isang salita na maraming kahulugan. So may iba't ibang kahulugan ang iisang salita. Halimbawa, ang salitang bayan, nabibigyan natin ng iba't ibang kahulugan. Pupunta ako sa bayan at manonood ng parada. So, ang salitang bayan dito na ginamit ay nangangahulugang poblasyon o pinakasentro ng isang munisipyo o lungsod. So, ibig sabihin, maliit lang siyang bahagi ng lugar. Nabalot ang bayan ng Lemery sa abong galing sa Bulkang Taal. So, bayan pa rin ang ating ginamit na salita, pero ang kahulugan ng bayan dito ay kabuuan ng munisipyo na pinamamahalaan ng isang mayor. So, mas malaki ang bahaging ito kaysa doon sa una nating pangungusap na ginamit na bayan. Ito ay isa ng munisipalidad na pinamumunuan ng mayor. Minamahal ko ang Pilipinas, ang bayan kong sinilangan. So, ginamit pa rin po natin dito ang salitang bayan, pero ang kahulugan na nito ay katumbas ng buong bansa o country. So, balikan natin. Kanina, ang bayan na ginamit natin sa unang pangungusap, nangungulugan lamang ito ng isang lungsod or maliit na bahagi ng isang lugar. Sa pangalawang pangungusap, ang bayan ay nangangahulugan na ng isang buong munisipyo. At sa pangatlong halimbawa, ang bayan ay ginamit natin na katumbas ng buong bansa. So, ang bayan ay ginamit natin sa tatlong magkakaibang kahulugan.
So, ang isang salita na may maraming kahulugan. Panglimang paraan ay sa pagbibigay ng mga katangian bilang pakahulugan sa isang salita. So, ang salita natin sa halimbawa ay ang perang papel. So, para mabigyan natin siya ng kahulugan, bibigyan natin ang mga katangian ng perang papel. Halimbawa, ito ay ginagamit na pangbayad, maaaring panregalo, ito ay gawa sa papel, at may iba't ibang kulay at halaga. So, binigyan natin kahulugan ang isang salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang mga katangian. Ngayon naman, ikaw naman ang magbigay ng kahulugan sa babaeng nasa larawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng katangian. Paano mo ba siyang bibigyan ng kahulugan? Maganda? Tama. Magaling, matalino, kasi nakita natin may hawak siyang medal. Magaling, masayahin din siya kasi nakikita natin sa larawan, siya ay nakangiti. At maliit. Okay, dahil siya ay bata pa, kaya siya ay maliit. So, binigyan natin ng kahulugan ang larawan sa pamamagitan ng kanyang mga katangian na maganda, matalino, masayahin, at maliit. So, yan po ang 5 paraan kung paano natin bibigyang kahulugan ang isang salita. So, ngayon naman ay ating sagutan ang mga sumusunod. Tukuyin kung ang mga salita ay magkasing kahulugan, magkasalungat, magkasing tunog o maraming kahulugan. Piliin ang sagot sa kahon. Una, makipot, makitid. Ano kaya ang salitang ito? A. Magkasing kahulugan. B. Magkasing tunog. C. Magkasalungat. O letter D. Maraming kahulugan. Tama. Ito ay magkasing kahulugan. Ang makipot ay parehas ang kahulugan sa makitid. Pangalawa, mabango, mabaho. Letter C, itong salitang ito ay magkasalungat. Pangatlo, paso. Lalagyan ng halaman na wala ng halaga, nadikitan ng apoy, at paglakad. Tama, ito ay maraming kahulugan. So, ang salitang paso ay binigyan natin ng 1, 2, 3, 4 na kahulugan. At pang-4 ay ang salitang mahal. Ibig sabihin, iniibig o kaya naman mataas ang halaga. Tama, ito ay magkasing tunog pero magkaiba ang kahulugan. Ngayon naman, ikaw na ang magbigay ng kahulugan sa sumusunod na salita gamit ang iba't ibang paraan. So, ulitin ko, meron tayong 5 paraan na binanggit isa-isa kanina. Ang pagbibigay ng kasing tunog, magkasing kahulugan, magkasalungat, pagbibigay ng katangian, at yung salitang marami ang kahulugan. So, 5 po lahat iyon. Maaari mo itong gamitin sa mga salitang paaralan, malawak, paso, sarado, at mabilis. Mahusay mga bata!
Ano ang kahulugan? Ang kahulugan ng salita ay tumutukoy sa anumang ibig ipahayag o isaad. Ulitin natin, ang kahulugan ng isang salita ay tumutukoy sa anumang ibig ipahayag o isaad. Paano mong mauunawaan ang kahulugan ng salita? Tama, mauunawaan natin ang kahulugan ng isang salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasing kahulugan, pagbibigay ng kasalungat nito, or ang pagbibigay ng katunog na salita at ang paglalarawan ng mga katangian. Bakit kailangan at mahalaga na matuto tayo na magbigay ng kahulugan sa mga salita? Yes, tama ka. Mahalaga ito upang mapalawak ang iyong kaalaman at talasalitaan. Magaling! Mahalaga rin ito upang mas maunawaan mo ang iyong binabasa, pinapanood, at pinakikinggan. So mahalagang malaman natin ang mga kahulugan ng salita. Ibigay ang hinihingi sa bawat bilang. Ikahon ang tamang sagot. So pipiliin natin sa mga titik A at B. Una, kay gandang pagmasdan ng mga malalagong luntiang halaman sa kabukiran. Ano ang kasing kahulugan ng luntian? A. Berde, B. Tuyot na. Tama, ang luntian ay kasing kahulugan nito'y berde. Madilim ang kalangitan na nagbabadya ng pag-ulan. Ano ang kasalungat ng madilim? A. Maitim, B. Maliwanag. Tama, ang sagot ay maliwanag. Pangatlo, nagtuturo sa mga bata, nagpapaliwanag ng aralin, nagtatrabaho sa paaralan. Sino ang tinutukoy ng salitang ito? A. Guro, B. Magulang. Tama, siya ay ang guro. Pang-apat, mapera ang mag-anak ni na Mrs. Dalida. Ano ang kasing kahulugan ng mapera? A. Mayaman, B. Mahirap. Magaling! Ang mayaman ay kasing kahulugan ng mapera. Panglima, maamo ang aso ko at hindi nangangagat. Ano ang kasalungat ng maamo? A. Mabagsik, B. Mabait. Magaling! So yan po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa po ay naunawaan ninyong mabuti ang mga paraan kung paano magbigay ng kahulugan ng isang salita. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga bata. Paalam!